Habang abala sa paghahanda para sa kasal, tahimik na nakaupo si Heather sa kama nang biglang may tumawag sa kanya. 8 buwan bago iyon, nagmamadaling tumatakbo si Heather sa istasyon ng tren kasama ang mga kaibigang sina Amy at Connie, kabado na baka maiwan ang tren. Sakto silang nakasakay at nakahanap ng upuan. Pagkarating nila sa Paris, kumuha sila ng mga litrato at gumawa ng masayang mga alaala. Sa biyahe papuntang Barcelona, masaya silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Napansin ni Amy ang isang lalaking nakatingin sa kanya. Umalis ang lalaki, at kalaunan, umalis si Amy upang sundan ito. Maya-maya, isang lalaki ang lumapit kay Heather at ipinahawak ang kanyang bag habang umaakyat sa luggage rack sa itaas nila. Matapos magpasalamat, natulog ito. Kinagabihan, hindi makatulog ang lalaki kaya nagsimula silang mag-usap. Nagbiruan sila tungkol sa mga libro at bahagyang naglandian. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Jack. Nagkaroon sila ng tahimik ngunit malinaw na koneksyon bago bumalik si Jack sa pagtulog. Kinabukasan, pagdating nila sa Barcelona, nakita ni Heather si Amy na hinahalikan ang lalaking nagngangalang Victor. Nilapitan ni Jack sina Heather at nagpakilala kay Connie. Habang naglalakad silang tatlo, nagbiro si Jack na dati siyang sumali sa circo, bagay na hindi pinaniwalaan ni Heather. Maya-maya, humabol si Amy at masayang ibinalitang inanyayahan sila ni Victor sa isang club. Nagdalawang isip si Heather, ngunit nakumbinsi siya ni Amy na pumunta pagkatapos ng hapunan. Nagkakilala sina Jack at Amy bago umalis ang tatlo, habang si Jack ay naiwan. Habang namamasyal, tinukso siya ni Amy, sinasabing parang sinusundan siya ni Jack. Nagtawanan lang sila at maya-maya ay nagpa-picture sila kasama ang mga batang nagpapalipad ng bula sa parke. Kinagabihan sa club, habang nagsasayawan at nagiinuman ang tatlo, dumating sina Jack at ang kaibigan nitong si Rafe. Nagpakilala si Rafe sa grupo. Di nagtagal, umalis si Rafe kasama si Connie upang kumuha ng beer, samantalang umalis si Amy upang makipagkita kay Victor, kaya naiwan sina Heather at Jack. Habang lumalakas ang tugtugin, inalok ni Jack si Heather na lumabas. Inamin niyang pumunta siya roon para makita siya muli matapos marinig ang plano ni Amy. Nag-uusap sila tungkol sa magkaibang direksyon ng kanilang mga buhay. Si Heather na may nakaabang na trabaho sa bangko at si Jack na palaboy-laboy sa Europa. Nagbiro si Jack na dapat silang magpakasal. Bago pa tumindi ang usapan, bumalik sina Connie at Rafe at tinanong kung nasaan si Amy. Maya-maya, naglakad ang grupo sa kalye ng Barcelona habang pinag-uusapan si Amy na abala pa rin sa pagpa-party kasama si Victor. Nagpasya si Connie na sumama kay Rafe kaya naiwan sina Heather at Jack na maglakad mag-isa. Ikinwento ni Jack na 4 ang naging asawa ni Hemingway. Ang huli ay si Mary Welch na hinangaan niya dahil sa katapatan nito. Natawa si Heather at itinuro ni Jack ang isang mataas na tore kung saan daw minsang sumakay sa cable car ang kanyang lolo sa tuhod. Sumunod si Heather kay Jack papasok sa saradong istasyon at magkasama silang umakyat, natatawang nag-aalala na baka mahuli. Pagdating sa tuktok, pumasok sila sa isang gondola at nasaksihan ng napakagandang tanawin. Ibinahagi ni Jack ang kwento ng kanyang lolo sa tuhod na isang sundalo noong ikalawang digmaang pandaigdig at kung paanong sinusundan niya ngayon ang mga lugar na nilakbay nito. Naantig si Heather, at doon, silang dalawa ay naghalikan. Nagising sila sa liwanag ng araw. Sa gulat, napagtanto nilang gumalaw ang gondola magdamag at natrap sa loob. Nang makita sila ng mga gwardya at nagbantang tatawag ng pulis, dali-dali silang tumakbo pababa, humahagikik habang tumatakas. Paglaon, sa lobby ng isang hotel, mainip na naghihintay si Connie habang nag-aalala si Heather kay Amy, hanggang sa bigla itong dumating, luhaan at sinabing ninakaw ni Victor ng lahat ng kanyang gamit. Ikinwento ni Amy na binigyan siya nito ng droga. Nakaranas siya ng mga guni-guni sa Park Gold at nagising na mag-isa. Tinabihan siya ni Heather at sinabing pupunta sila sa embahada, ngunit iminungkahi ni Jack na hanapin na lang nila si Victor. Sinundan nila ang mga pinuntahan ni Amy hanggang sa bahay party kagabi, kung saan nakilala nila ang isang lalaking nasa parehong party kagabi. Tinanong nila kung nasaan si Victor. Sinabi ng lalaki kung saan nakatira si Victor, kaya nagtungo sila roon. Nang puntahan nila ito, itinanggi ni Victor ang lahat. Nang tangkain ni Heather na tumawag ng pulis, nagpanik si Victor at tumakas sa bintana. Na-recover nila ang mga gamit ni Amy pati ang tagong pera. Iminungkahi ni Jack na gamitin ang pera para sa kanilang paglalakbay. Nagdalawang isip si Heather, ngunit sa huli ay pumayag ang grupo. Sumakay sila sa isang pulang convertible, umaawit at nagtatawanan. Si Amy, na dati balisa, ay muling napangiti habang pinapaalala ng mga kaibigan na nagawa niyang gawing masayang alaala ang isang masamang karanasan. Huminto sila sa isang nayon malapit sa dagat at nagpicture. Tumanggi si Jack na isama sa larawan. Di nagtagal, nagrente sila ng maliit na bangka at pumalaot patungo sa isang isla. Habang lumalangoy, tinukso ni Amy si Heather tungkol sa halik nila ni Jack. Umamin si Heather ngunit sabay sabing walang kahulugan iyon dahil aalis na rin naman sila kinabukasan. Narinig ito ni na Jack at Rafe at napangiti na lang. Maya-maya naglakad-lakad sina Jack at Heather sa nayon at nakita ang isang puting bahay na minsang tinirhan ni Salvador Dali.
Habang may gitaristang tumutugtog sa kalye, inaya ni Jack si Heather na sumayaw. Kalaunan, nag-relax ang grupo sa bangka, umiinom ng alak at nagkukwentuhan. Ikinwento ni Amy ang mga nakilala niyang Croatian backpackers na naglakad sa Camino de Santiago at sinabing binago raw nito ang buhay nila. Na-inspire siya at nagdesisyong gawin din ang pilgrimage sa halip na umuwi. Masaya siyang sinuportahan ni Connie at Heather at nagpicture silang tatlo habang si Rafe ang kumuha. Kinagabihan, nagsayawan sila sa ilalim ng mga ilaw, nag-inuman, at nagdiwang ng kanilang pagkakaibigan. Kinaumagahan, habang naglalakad, dala ang kanilang mga bagahe, nagbiro si Connie na parang baliw siya dahil sa desisyong maglakbay kasama si Rafe, habang si Amy naman ay natatawa din sa kanyang plano. Nagyakapan silang tatlo ng mahigpit, nangangakong mananatiling magkaibigan kahit saan man mapunta. Pagkatapos, umalis sina Amy at Connie sa magkahiwalay na taxi. Pagkaalis ng dalawa, inaya ni Jack si Heather sa isa pang huling pakikipagsapalaran. Pumayag siya, at sabay nilang nilibat ang mga arkitektura ni Godi. Habang naglalakad, kinutya ni Jack ang mga turistang puro selfie, aniyay mababaw daw yon. Ngunit mariing tinutulan siya ni Heather, sinabing hindi naman gaanong naiiba ang ginagawa ni Jack kung saan sinusundan niya ang mga yapak ng kanyang lolo sa tuhod sa paghahanap ng kabuluhan. Lumala ang pagtatalo hanggang sa umalis si Heather, masama ang loob. Hinabol siya ni Jack at humingi ng tawad. Inamin niyang hindi siya sanay na pagsabihan at nag-alok na ihatid siya sa airport. Pumayag si Heather. Habang nasa biyahe, ikinwento ni Jack na dati rin siyang nabubuhay tulad ni Heather. Abala, planado ang lahat hanggang sa nagkaroon siya ng problema sa kalusugan na nagpabago sa kanya. Sabi niya, ang pamumuhay sa kasalukuyan ang nagligtas sa kanya. Pagdating sa paliparan, tinanong ni Jack si Heather kung anong mararamdaman niya kung hindi siya sasakay sa eroplano. Nag-aatubili ito sa una, pero sa huli nagpas siyang manatili. Tumawag siya sa kanyang ama at nagkunwaring ayos lang ang lahat. Naglakbay silang dalawa patungo sa isang baybaying nayon kung saan dinala siya ni Jack sa isang lumang bahay. Isang babae, si Anna, ang mainit na sumalubong sa kanila, kilala na pala niya si Jack mula noon. Sa hapunan kasama ang pamilya ni Anna, nagkwentuhan sila tungkol sa huling pagbisita ni Jack doon habang sinusundan ang mga yapak ng kanyang lolo sa tuhod. Kalaunan, nang mabanggit ng lalaki na marunong tumugtog ng gitara si Heather, tinukso siya ng lahat na tumugtog. Habang tumutugtog siya, sumabay ang lahat at sa unang pagkakataon, tuluyang nagpakawala si Heather at kumanta ng buong puso. Kinabukasan, habang nagkakape, nag-usap sila tungkol sa kapalaran. Sabi ni Jack, ang mga iniisip natin ang humuhubog sa ating realidad, si Heather naman ay nagdududa pero umaasang totoo yon. Lalong lumalim ang koneksyon nila hanggang sa kinagabihan, sila ay nauwi sa pag-iibigan. Kinaumagahan, nagbiroan sila tungkol sa kwarto at sa kakaibang biyahe nila. Inamin ni Jack na ayaw na niyang matapos ang lahat. Nang tanungin niya si Heather kung ano ang itatanong niya sa universo kung siya ay may pagkakataon, sagot niya ay kung ano ang layunin niya. Sumakay sila ng bus at nagpunta sila sa Spain para sa Running of the Bulls. Habang nanunood, bigla na lang sumali si Jack pero kalaunan, siya ay bumagsak. Sa ospital, galit na nanarmon si Heather habang si Jack naman ay natatawang binabaliwala ang kanyang na-dislocate na balikat. Kalaunan, sa istasyon ng tren, biniro siya ni Heather na iyon ang karma sa paggastos ng ninakaw na pera, pero sagot ni Jack, ubos na iyon, pera na raw niya ang ginagamit nila ngayon. Sa tren, nagplano at naghanda sila sa sunod nilang pupuntahan. Pagdating sa Porto, naglibot sila at namuhay ng walang iniintindi. Sa isang tawag, sinabi ni Heather sa mga kaibigan niyang baka mahal na nga niya si Jack. Tinukso siya ng mga ito, pinaalalang babalik na siya sa New York makalipas ang 5 araw. Napagpasyahan niyang sabihin ito kay Jack. Habang nasa bus, nakatanggap ng tawag si Jack tungkol sa kakaibang resulta ng kanyang shoulder scan, ngunit itinago niya ito. Habang sila ay kumakain, natagpuan ni Heather ang isang pahina sa journal ni Russell tungkol sa mahiwagang nayon na tinatawag na Santa Pau at ang pista roon tuwing tagsibol. Inabot ni Jack sa kanya ang pahina, sinabing gusto ni Russell na siya ang magkaroon nito. Doon, inamin ni Jack na mahal niya si Heather at sinagot din ito ni Heather ng buong puso. Tinawagan ni Heather ang kanyang ama sa video call at ikinwento ang mga naging biyahe niya, ipinakilala rin si Jack at ang kanyang paglalakbay bilang paggalang sa kanyang lolo sa tuhod na nagsulat ng World War II journal. Pagdating ni Jack, agad niyang tinapos ang tawag. Pagkatapos, tinukso ni Heather si Jack na dapat ay magsulat siya ng libro tungkol sa kanyang paglalakbay. Ngunit unti-unting naging seryoso ang usapan nang mabanggit ni Heather ang tungkol sa kanyang nalalapit na flight pauwi at sa hindi niya tiyak na kinabukasan. Gusto ni Heather magplano, pero iniiwasan ni Jack ang paksa, sinasabing walang saysay ang magplano. Naiinis si Heather at inakusahan siyang malayo ang loob. Iginiit ni Jack na simula pa lang ay tapat na siyang namumuhay sa kasalukuyan, ngunit sagot ni Heather, kailangan niya ng katiyakan. Lumala ang pagtatalo hanggang sa inaya ni Heather na sumama si Jack sa New York. Hindi makasagot si Jack at umalis na lang. Naghiwalay silang dalawa.
Ilang araw bago ito, habang sila ay nakahiga, tahimik sila na nag-usap tungkol sa buhay at sa kung ano ang susunod. Tinanong ni Jack kung naniniwala ba si Heather sa langit. Sabi ni Heather, marahil hindi, pero umaasa siyang may higit pa roon. Nang tanungin ni Heather si Jack kung naniniwala siya sa mga nakaraang buhay, sagot ni Jack ay oo, sigurado raw siyang nagkita na sila noon. Kinagabihan, naghanda na si Heather para umuwi. Bumalik si Jack at sinabing sasama siya na nagpangiti kay Heather. Kinaumagahan, naglakad sila sa isang parang habang binabasa ang bahagi ng journal ni Russell tungkol sa mga sundalong nagtanim ng puno ng olibo upang magpatuloy ang buhay kahit wala na sila. Nakahanap sila ng taniman ng olibo, nagtanim ng isang puno, at kinunan ang kanilang sarili ng litrato habang tumatawa. Sa paliparan, puno sila ng pananabik para sa hinaharap. Habang nasa escalator, nakatanggap ng tawag si Jack mula sa kanyang doktor tungkol sa nakababahalang resulta ng kanyang pagsusuri. Habang naghihintay ng boarding, nagpaalam si Jack na pupunta lang muna siya sa banyo. Sinabi ni Heather na bumalik kaagad. Nagsimula ang boarding, ngunit hindi na siya bumalik. Naghintay si Heather at hinanap siya sa banyo pero bigo siya. Tinanong niya rin ang isang staff ngunit pinilit siya na sumakay na sa eroplano. Pag-upo niya, bakante ang upuan ni Jack. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jack na humihingi ng tawad. Sinubukan niyang mag-reply pero hindi ito naipadala. Makalipas ang ilang linggo sa New York, nagkita sina Heather, Amy, at Connie sa isang bar. Ikinwento ni Heather na hindi na muling nagparamdam si Jack. Sabi ni Connie, ni si Rafe ay walang balita mula sa kanya. Biniro ni Amy na baka nasa witness protection si Jack at sabay-sabay silang natawa, ngunit may halong lungkot. Bumalik si Heather sa Texas para sa Pasko at mainit siyang sinalubong ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, nag-record siya ng video greeting para sa kanyang mga kaibigan. Kalaunan, nakipag-usap siya sa kanyang ama at tinanong kung paano nito hinarap noong iniwan sila ng kanyang ina. Sabi ng ama niya, pinili niyang mahalin ito dahil binigyan siya nito ng pinakamagandang regalo, si Heather. Pinayuhan din niya ang anak na huwag hayaang hadlangan ng sakit sa puso ang kanyang buhay. Tumango si Heather at umalis para tumulong sa kanyang lola. Nag-video call si Heather kay Amy at nagtawanan sila habang tinitingnan ang mga lumang litrato mula sa kanilang biyahe. Pagkatapos, nakipag-usap siya kay Connie na ikinwento ang tungkol kay Rafe at ang kanilang seryosong pag-uusap tungkol sa hinaharap. Tinukso ni Heather si Connie na baka nag-propose na si Rafe. Kinagabihan, kinausap ni Heather ang kanyang ama tungkol sa kalituhan niya sa buhay. Inamin niyang hindi na siya nasasabik sa kanyang trabaho sa New York. Mahinahon siyang sinabihan ng kanyang ama na hindi niya kailanman mabibigo ito at ang tanging pagkakamali lamang ay ang gawin ng isang bagay na ayaw niya. Hinikayat siya nitong sundan kung ano ang nagbibigay ng saya sa kanya. Sinabi ni Heather na sa piling ni Jack nakaramdam siya ng kalayaan, hindi niya iniisip ang mga inaasahan ng iba. Ngumiti ang kanyang ama at sinabing iyon ay isang bihirang regalo, isang pakiramdam na dapat niyang hanapin muli. Maya-maya, nagpadala si Heather ng huling mensahe kay Jack, isang pamamaalam, tanda ng kanyang pagpapalaya sa kanya. Sa parehong oras, nagpadala si Connie ng larawan ng kanyang engagement ring at inimbitahan sina Amy at Heather sa kasal. Dumating ang araw ng kasal. Nagmamadaling pumasok si Amy sa silid upang kunin ang kanyang sapatos. Nagsimula ang seremonya at magkatabing ngumiti sina Heather at Amy habang sina Connie at Rafe ay nagpalitan ng mga sumpaan. Sa pagtanggap, nagsayaw si Heather kasama si Rafe at pabirong sinabi na napakaswerte nito. Pagkaraan, mahina niyang tinanong kung may balita ba siya kay Jack. Umiling si Rafe at dahan-daang dinala siya sa isang tahimik na silid. Doon, inamin ni Rafe na hindi kailanman sumagot si Jack, ngunit nagpadala ito ng sulat para kay Heather. Sinabi ni Rafe na inutusan siya ni Jack na ibigay lamang iyon sakaling tanungin siya ni Heather tungkol sa kanya. Niyakap siya ni Rafe bago siya iwan mag-isa. Binuksan ni Heather ang liham. Humingi ng tawad si Jack sa biglaang pagkawala at inamin na bumalik ang kanyang kanser. Umalis siya dahil ayaw niyang makita ni Heather ang kanyang paghihirap hanggang sa huli. Sinabi niyang ang 2 linggo nilang magkasama ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. At ang paglalakbay niyang sinundan ang journal ng kanyang lolo sa tuhod ay nagdala sa kanya kay Heather. Sinabi pa niya na, ang pag-ibig, ang dahilan kung bakit tayo sumasayaw sa harap ng kamatayan. Pagkatapos niyang basahin iyon, muling naalala ni Heather ang mga salitang iyon, ang mga salitang minsan ng binigkas ni Jack. Nakita ni Heather ang punit na papel sa kanyang pataka at napagtanto niyang ito ay tungkol sa isang pista. Hinanap niya ito online at nalaman kung saan ito ginaganap. Buo ang loob, sinabi niya kina Connie at Amy na kailangan niyang pumunta roon. Tinanong siya ni Amy kung talagang nandoon si Jack. Sinagot ni Heather na hindi niya alam pero kailangan niyang subukan. Niyakap siya ng 2 kaibigan at sinabi, hanapin mo siya. Sumakay si Heather ng bus patungo sa isang maliit na nayon sa Espanya. Habang sinusundan niya ang tunog ng musika at tawanan, natagpuan niya ang mga kalye na puno ng mga tao, sumasayaw, nagtutulungan bumuo ng mga tore ng tao, at nagsasaya sa buhay. Sa gitna ng masayang kaguluhan, natanong niya si Jack. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Lumapit si Heather kay Jack.
Ngumiti si Jack at tinanong kung paano niya ito nahanap. Ngumiti si Heather at sinabing naalala niya ang pista, ang pagsasayaw sa harap ng kamatayan. Dahan-dahang umiling si Jack at sinabing wala siyang maibibigay na kinabukasan sa kanya. Ngunit pinutol siya ni Heather, ipinaalala ang mga salita niya noon kung iniisip mo, yun na. Tumingin siya sa mga mata ni Jack at sinabing mahal niya ito at gusto niya lang sumayaw. Ngumiti si Jack, sinabing mahal niya rin ito at hinalikan siya. Sa paligid nila, nagpalakpakan ng mga tao, sumisigaw sa tuwa habang sila ay magkahawak, magkahalikan, dalawang kaluluwang muling nagtagpo, magkasabay na sumasayaw sa harap ng kamatayan.